At ayan mga ka-crypto, bago po natin simulan ang ating mga balita tungkol kay XRP sa video na ito, i-check po muna natin ang kasalukuyang kalagayan ni XRP dito sa ating daily chart time frame. At ayan, makikita po natin dito na ang kanyang current price ay nasa 1.4190. Kaya tumalbog po siya sa ating mga support levels dito na 1.2214 at saka 1.3136. Kaya naglalaro po siya sa pagitan ng dalawang arang natin dito. Ayan, sa itaas at saka sa ibaba. Yung current major resistance natin ay nasa 1.5673. At yung kasalukuyang support naman na pumipigil sa kanyang pagbagsak ay nasa 1.3136. Base po sa ating mga indicators dito ay bearish pa rin po ang kalagayan ni XRP. Check na rin natin yung kanyang QQE mod. Ayan. Yan, nananatiling bearish ang ating signal dito sa ating QQE mod pero nagpapakita po ng paghina ng mga ng persa ng mga sellers. Kaya yan, nakaka-recover po siya. Kaya base po sa aking analysis ay mukhang sa mga paparating na araw ay magko-consolidate po siya rito sa pagitan ng ating kasalukuyang resistance at saka support. At ayan mga ka-crypto, simulan na po natin ang ating balita rito kay XRP. Yan, ito po ang ating pinakaunang balita kung saan ang sabi rito ay legendary investor Patrick Bet David reveals fresh XRP purchase. Yan, isang legendary investor. Ibig pong sabihin ay hindi po siya basta-basta. Yan, hindi po siya basta-basta na investor. Ayan. Habang ang marami po ay nanginginig sa takot dahil sa pagpula ng market, ang legendary investor at saka valuetainment founder na si Patrick Bet David, meron siyang ibang plano. Habang bumubulusok ang presyo, lalong humahaba ang listahan ng kanyang binibili. At yes, kasama po dyan si XRP. Hindi lang ito basta hula. Ito po ay isang strategic move na ginagawa ng mga taong may balat kalabaw sa volatility. Kamakailan ay kinumpirma ni PBD. Ayan po siya, si PBD. Siya po, kung pag sinabi nating PBD ay siya po tinutukoy po natin si Patrick Bet David. Yan, kinumpirma po niya sa kanyang isang video na sinamantala daw niya ang pagbaba ng presyo ni Bitcoin at saka XRP. Ayan po yung aktual na video rito na ibinahagi ni Saif Crypto. Ayan, sinamantala niya ang pagbaba ng presyo ni Bitcoin at XRP. Alam niyo ba kung gaano kababa? Umabot si XRP sa $1.13. Ang pinakamababang level nito simula noong huling bahagi ng taong 2024. Para po sa mga baguhan lamang dito, ang tawag dito ay crush. Yan, or price crush. Pero para kay Patrick Bet David, ito daw ay discount. Tawag niya rito ay discount. Sabi nga ng crypto commentator dito na si Saif, ang galaw na ito ay isang malinaw na sinyales ng matinding kumpiyansa o conviction. Kapag ang mga bilyonaryo ay namimili habang madugo ang market, ibig sabihin may nakikita silang hindi nakikita ng mga panic sellers. Yan, hindi lang ito basta pindot buy ang ginawa ni PBD. Ibinahagi po niya ang kanyang sekreto. At ang kanyang sekreto ay ang dollar cost averaging technique or DCA. Simple itong pakinggan pero mahirap gawin ito sa totoong buhay. Bakit? Ang tanong ay bakit? Kasi kailangan mo ng disiplina. Ang strategy na ito ay ang strategy na ito ay ang dahang-dahang pagbili ng assets sa regular na schedule. Bumaba man o tumaas ang presyo. Sa halip na hulaan mo kung kailan ang bottom, ang pinakamababang presyo,
Yan, kung saan ay madalas ay nauuwi lamang sa stress, ay unti-unti kang nag-iipon. Sabi nga, mas talo ng disiplina ang timing. Ang pagbili sa dip ay parang pagbili ng branded na sapatos na naka 50% off. Alam mong may value ang item, kaya bakit ka matatakot kung bumaba ang presyo? Ngayon ay bakit nga ba si XRP ang pinagdidiskitahan ni PBD? Sa gitna ng gulo dito sa mundo ng crypto, nananatiling matatag si XRP bilang paborito ng mga institutional investors. Hindi po ito basta meme coin na mawawala bukas. Ang utility nito sa global payments at ang patuloy na developments sa XRP Ledger ang dahilan kung bakit ito tinatawag na smart money asset. Ang ginawa ni PBD ay isang classic example ng pagbili habang ang iba ay natatakot. Habang ang mga retail investors ay nagbebenta dahil sa panic, ang mga seasoned investors ay tahimik na nag-iipon ng bala para sa long term. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang investment ay hindi po tungkol sa emosyon, kundi ito ay tungkol sa plano. Kung ang isang Patrick Bet David ay kampante kay XRP sa halagang $1.13, marahil ay oras na para pag-aralan nating mabuti kung ano nga ba ang value ng ating hawak. Tandaan po natin dito sa crypto, ang may pasensya ang siyang laging panalo. At ayan, ito naman ang ating sunod na balita rito kung saan ay ayon po sa isang analyst, ang next stop raw ng XRP ay nasa $15. Pero ang once na mangyari daw ito. Kaya ayan, meron pong isang mainit na usapan ngayon. Kaya yan po ang mainit na usapan ngayon. Yung alam nyo ba yung feeling na naghihintay ka ng Grab pero laging searching for drivers? Ganyan po ang pakiramdam ng maraming XRP holders ngayon. Naghihintay kung kailan ba talaga ang pick up papuntang buwan. Pero ayon po sa crypto analyst na si XRP Captain, baka malapit na tayong makasakay at ang target ay isang dambuhalang $15. Yan, pasabog po tayo dyan. Ang technical setup po dito ay isang descending channel. Kaya wag muna tayong mag-party. Tingnan muna natin ang kanyang chart dito. Isa po itong weekly chart ni XRP kung saan ay meron po tayong nakikitang isang descending channel formation. Sa madaling salita, para itong slide sa playground na pababa ng pababa. Pero ang maganda rito, nasa bandang ibaba na tayo o yung tinatawag na demand zone. Dito madalas tumatambay ang mga buyers na nag-aabang ng sale. Ang sabi nga ng analyst, super bullish daw sa XRP basta mangyari ang dalawang mahiwagang salita. At ang dalawang mahiwagang salita na yan ay ang breakout at saka backtest. Kaya ang tanong ay ano ba yung breakout at saka backtest na yan? Para sa mga hindi po mahilig sa math, isipin niyo na lang na si XRP ay nasa loob ng isang kulungan. Ang breakout ay kapag sinira ng presyo ang rehas sa itaas. Pero hindi sapat na makalabas lang ito. Kailangan itong mag-backtest. Ibig sabihin, babalik muna ang presyo para tapakan yung dating rehas at siguraduhin na matigas na itong floor o sahig ngayon. Kapag tumalon ang presyo mula dito na magsisimula ang totoong takbuhan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano ang reaction ng community at ang plot twist. Yan. Siyempre, hindi po mawawala ang mga Captain Obvious dito sa mundo
ng crypto. Sabi nga ng isang commenter dito na si DeFi Dude, ayan, si DeFi Dude, kailangan daw ng high volume retest. Ibig sabihin, dapat maraming sumasabay na pera sa pag-akyat. Kapag mahina po ang volume, parang love life lang yan. Akala mo seryoso, fake out lang pala. Meron na rin silang babala or warning. Kapag hindi kinaya ng support zone at bumigay ang sahig, ang timeline papuntang $15 ay baka ma-delay ng mas matagal pa sa delivery ng in-order mo online. Ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang focus ay nasa weekly structure. Ang chart dito ay parang stoplight na naka-yellow, naghahanda pa lang. Magiging green lang ito kapag nabasag ang resistance at naging solid na support. Ang $15 na presyo or target price, ambisyoso. Pero dito sa crypto, mas madalas pang magkatotoo ang imposible kaysa sa forecast ng pag-asa. Kaya tandaan natin, hindi po ito financial advice, kundi isang silip lang sa kung ano ang pwedeng mangyari sa pitaka ninyo. At heto naman ang ating sunod na balita kay XRP. Sabi rito, big news for XRP as Ripple rockets into fresh feed. Ayan, alam nyo ba kung ano ang common sa ByteDance, SpaceX at saka Ripple? Hindi. Hindi sila pare-parehong may balak sakupin ang Mars. Ang totoo, pumasok na ang Ripple sa unicorn elite or elite status. Ayan, opo. Top 10 most valuable private companies sa buong mundo. Habang ang iba ay busy pa sa pag-aaway kung tataas ba sa XRP o hindi, ang kumpanyang Ripple ay naging $50 billion company na. Daig pa ang budget ng isang bansa para sa isang dekada. Ayan mga ka-crypto, base po sa report ni Saif Crypto, nasa ikasyam na pwesto na ang Ripple sa mga pinakamalalaking privately held firms globally. Kasama na nila sa listahan ang mga higante gaya ng OpenAI, Stripe at saka Anthropic. Isipin ninyo, $50 billion valuation. Sa dami ng zero niyan, baka mahilo ka na bago mo pa matapos bilangin. Ayon po sa mga eksperto, itong valuation na ito ay patunay na ang financial technology industry ay gising na sa katotohanang matagal ng alam ng mga XRP holders. Kumbaga sa relasyon, sa wakas, na-labelan na. Yan, nagkaroon na ng label ang halaga ng Ripple. Pero syempre, sa mundo ng crypto, hindi pwedeng walang kontrabida o party pooper. Habang nagbubunyi ang marami, may mga nagsasabing, wait lang, ang valuation ng Ripple ay hindi automatic na presyo ni XRP. Parang ganito lamang po yan. Kapag yumaman ang may-ari ng karinderya, hindi ibig sabihin ay dadami agad ang ulam sa plato mo. Sinasabi ng mga kritiko na may mga kumpanyang partner ng Ripple pero hindi naman gumagamit ng XRP asset. Isang masakit na katotohanan na parang crush mo na nakikipag-usap sa iyo pero may iba naman palang mahal. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Ayan, kahit ano pang sabihin nila, ang pagiging $50 billion company ay hindi po ito biro. Ang mga private valuation na ganito ay galing sa mga investor funding at saka secondary market transactions. Ibig sabihin, malaki po ang tiwala ng mga big-time investors sa technology ng Ripple. Sabi nga ni Brett Nelson, itong $50 billion na ito ay baka conservative
o maliit pa kung sakaling mag-IPO o magkaroon ng bagong funding rounds ang kumpanya sa hinaharap. Sa madaling salita, baka ito na ang simula ng totoong paglipad. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay nananatiling privately held ang Ripple. Kaya ang ganitong balita ay mahalagang silip sa kung gaano na kalaki ang kinatatayuan ng kumpanya sa global stage. Totoo man o hindi, nahihilahin nito ang presyo ng XRP, isa lang ang sigurado. Hindi na lang ito basta crypto project sa basement. Isa na itong global financial giant. At ayan naman ang ating kasunod na balita rito. Sabi rito, no liquidity left below the current XRP price. Analyst states what's coming. Ayan, alam nyo ba yung feeling na parang nasa elevator ka tapos wala nang down button? Ganyan po ang sitwasyon ng XRP ngayon ayon sa mga huling data. Seryoso guys, isang sikat na analyst at developer na si Bird ang naglabas ng pasabog. Literal na wala na daw liquidity sa ilalim ng kasalukuyang presyo ni XRP. Ibig sabihin, ang kalsada pababa, ubos na ang gasolina. Pero ang kalsada pataas, punong-puno ng mga orders na nag-aantay lang masundot. Yan. Ngayon ay pag-usapan po natin ang karne dito o yung tinatawag na the heat map. Dito natin makikita kasi ang logic. Ayan, dito po sa inilabas ni Bird na liquidity heat map, makikita na ang mga buy orders o yung suporta sa ilalim ay manipis pa sa pasensya mo kapag mabagal ang internet. Pero sa itaas, dito po sa bandang $4.20 range pataas, dito nagkukumpulan ang mga malalaking orders. Sabi nga ni Bird dito, itong imbalance na ito ay perfect stage para sa isang agresibong upside na galaw. Kapag walang humaharang sa ibaba, ang tendency ng market ay hatakin ang presyo kung nasaan ang maraming pera. At sa kasong ito, nasa itaas yan. Ayan. At heto po ang mas exciting. Ang short squeeze. Para sa mga hindi po sanay sa crypto lingo, isipin nyo ito. Marami pong traders ang tumataya na babagsak si XRP, yung mga shorts. Ngayon, kapag biglang tumaas ang presyo dahil walang liquidity sa ilalim, mapipilitan itong mga shorters na mag-buyback para hindi sila ma-liquidate. At ang resulta, parang nilagyan mo ng nitro ang makina. Double ang buying pressure at bibilis ang paglipad ng presyo patungo sa sinasabing $4.20 na zone. Ngayon ay alamin naman po natin kung ano ang insight o sinasabi ng community dito. Yan, syempre, hindi lahat ay kampante lang. Ang user po na si Cobb Jordan dito ay pinaalalahanan tayo na Bitcoin is still king. Hanggat hindi pa tayo lumilipat sa utility-driven market, nakatali pa rin ang galaw na XRP sa galaw ni Bitcoin. Habang si Monkey Man 10 naman dito, ayan, ang tingin dito ay institutional behavior. Yung tipong pababagsakin muna ang presyo para matakot ang mga retail investors bago nila biglang itakbo pataas para hindi na makahabol ang mga maliliit na isda. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay isang malaking narrative daw ang paparating. Kung totoo nga ang data ni Bird dito, baka ang hinihintay nating God candle na XRP ay hindi na lang pangarap. Kaya ang tanong, handa ka na ba sa $4.20 o nakatingin ka pa rin sa baba kung saan wala nang laman? Kaya pasabog po tayo dyan.
At narito naman po ang pinakamatinding balita natin tungkol kay XRP sa video na ito, kung saan ay sabi po ng isang analyst, XRP could hit $46 soon if it repeats this pattern. Ayan. Alam nyo ba na ang $100 ninyo ngayon ay pwedeng maging mahigit $3,000 sa susunod na bull run? Hindi ito hula sa bulang kristal, kundi base po sa Fibonacci pattern na inilabas ng analyst na si XRP Captain. Sinasabing kung uulitin lang ni XRP ang kanyang legendary move nito noong nakaraang 2017, posibleng humampas ang presyo nito sa $46. Pero bago kayo bumili ng bagong kotse sa isip ninyo, himayin muna natin ang logic dito. Ayan, balikan po natin ang 2017 ghost pattern. Noong 2017, si XRP ay parang yung kaklase mong tahimik pero biglang naging valedictorian. Gumamit ito ng tinatawag na 2.168 Fibonacci extension para pumesto sa tuktok. Ngayon nakikita uli ang kaparehong pattern. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay naglalaro sa $1.44. Para itong spring na pilit binababa pero handang tumalsik pa itaas. May malakas po tayong support sa 0.95 at saka 1.32. Ibig sabihin kahit anong pilit ng mga bears na ibagsak ito, matatag ang pundasyon ng mga holders. Ayan, hindi naman ito magic na paggising mo, $46 na agad. Parang traffic po sa EDSA, may mga stopover tayo. Ang unang checkpoint ay ang $3.39. Kapag nalampasan natin yan, susunod ang $6.63. Dito na karaniwang nagkakatalo kung sino ang may diamond hands at sino ang mabilis mag-panic sell. Pero ayon po sa chart, hanggat sinusunod nito ang historical levels, ang dulo ng bahaghari ay nasa $46 level. At ito po ang malaking tanong. Bakit ngayon? Bakit ngayon lang uli ito pinag-uusapan? Kasi ang volatility o yung galaw ng presyo ay mababa sa ngayon kumpara sa mga nakaraang buwan. Sa mundo ng crypto, ang low volatility ay madalas na calm before the storm. Kapag ang buying pressure ay sumabog, yung consolidation zone na kinalalagyan natin ngayon ang magsisilbing launch pad. Isipin ninyo na lang, si XRP ay parang kaning malamig. Mukhang matigas, pero kapag sinalang sa tamang init, lalambot at kakainin din ng lahat. Ngayon, ang masasabi ko po rito, ang technical analysis lamang ito base po sa kasaysayan. Ang crypto ay parang pag-ibig. Pwedeng magbigay ng saya, pwedeng manakit. Pero kung ang kasaysayan ang tatanungin, ang pattern na ito ay hindi biro. Kaya ang tanong, handa ka na ba kung sakaling mangyari ang $46? O manunood ka na naman sa gilid habang ang iba ay nasa buwan na? Ang sabi naman sa balitang ito ay double bullish signal flashes on XRP chart. Here's what is coming. Ngayon, alam nyo, ang crypto market ay parang toxic na X. Puno ng uncertainty pero punong-puno rin ng conviction. Habang ang marami ay abala sa pag-iyak dahil sa daily volatility ng XRP, may mga matahimik na kumikilos sa ilalim. Sabi nga nila, ang mga taong nakatingin lang sa araw-araw na presyo, sila yung unang nalalaglag sa jeep bago pa man makarating sa terminal. Pero ngayon may seryosong nangyayari sa charts na hindi natin dapat baliwalain. Ayan, pag-usapan po natin ang double bullish signal.
Si XRP Captain na isa sa mga kilalang boses sa community ay naglabas po ng chart na nagpanginig sa tuhod ng mga bears. Nakumpirma na ang isang breakout. At higit po sa lahat, isang successful backtest sa monthly time frame. Yan, para po itong nanligaw ka. Binasted ka nung una, pero nung bumalik ka para mag-retest, sinagot ka na. Kapag ang monthly time frame ang nagsalita, hindi ito chismis lang sa kanto. Ito ay sinyales ng long-term upward trend. Ayan po ang chart na ibinahagi ni XRP Captain dito. Ayan, gamit po ang Fibonacci extension na parang DNA test ng mga traders. May lumabas na numero at yan ang $19.40. Hindi po ito hula sa bulang kristal. Ito ay mathematically derived zone kung saan nagtatagpo ang dating patterns at saka expansion ratios. Isipin mo, mula sa kasalukuyang presyo, ang pag-akyat sa halos $20 ay parang pag-akyat mula sa pagiging friend zone patungo sa kasalan. Posible ba? Oo, basta't ang bullish structure ay manatili sa susunod na mga buwan. Ngayon ay bakit marami ang hindi naniniwala? Kasalukuyang trading range ay compressed. Ang market sentiment ay takot. Pero alam nyo ba kung kailan nangyayari ang pinakamalalaking pump sa crypto? Yan po ay walang iba kundi sa gitna ng disbelief. Kaya pasabog po tayo dyan. Ang yaman ay nabubuo sa consolidation phase at ang yaman ay nakukuha ng mga may pasensya. Habang ang iba ay naghahanap ng mabilisang kita na pang milk tea, ang mga tunay na holders ay naghahanda para sa isang buong buffet. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang kapalaran ni XRP ay nakadepende na lang sa isang bagay. At yan po ay ang paninindigan. Kung mananatili ang support sa itaas ng dating resistance, ang double bullish signal na ito ang magiging mitsa ng kasaysayan. Kung hindi ka nakatingin sa charts, baka ito na ang huling tawag bago ang paglipad. Kaya tandaan dito sa crypto, ang huli ay laging huli. At heto na po ang ating panghuling balita sa video na ito tungkol kay XRP. Kung saan ay meron pong isang analyst na nagsabing, if this plays out, XRP could surpass $2.20 next week. Yan mga crypto. Akala po ng marami tapos na ang laban para kay XRP nung bumagsak ito sa $1.13 nitong February 6. Pero ito tayo ngayon. Humaharurot pabalik at may bitbit na V-shape recovery pattern. Kung tama po ang hula ng mga analyst, baka next week ang $2.20 ay hindi na lang pangarap, kundi presyo na sa chart. Ayan, mabilis pa sa breakout ninyo ang nangyaring rebound. Mula po sa ilalim na $1.13, biglang nag-surge sa XRP pataas sa $1.43 na area. Sa technical analysis, tinatawag itong reversal V bottom. Isipin mo na lang na parang bola na hinagis mo sa semento. Sa sobrang lakas ng bagsak, mas mataas ang talbog. Ang ganda ng forma at ang volume. Buhay na buhay. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang neckline at ang consolidation nito. Yan, bago po kayo mag-celebrate at bumili ng lechon, kailangan nating pag-usapan ang neckline. Kasalukuyang nagko-consolidate po sa XRP sa paligid ng $1.43. Normal lamang ito. Sa V-bottom pattern, pagkatapos po ng mabilis na akyat, humihinga muna ang presyo.
Parang ikaw, pagkatapos mong umakyat ng hagdan, kailangan mo munang mag-rest para di ka mahimatay. Hanggat nananatili tayo sa itaas ng $1.40 support, good to go pa rin ang momentum. Ngayon ay bakit nga ba $2.20? Yan, $2.20 ang target. Sabi po ni XRP Captain sa X, kapag sinukat mo ang distansya mula sa pinaka-bottom hanggang sa neckline at idagdag mo yan sa breakout point, ang bagsak ay diretso sa $2.20. Pero syempre may mga checkpoint tayo. Kailangan muna nating basagin ang $1.50 at ang $1.70. Kapag na-clear yan, ang $2.20 ay parang stopover na lang bago ang mas matinding akyatan. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang momentum ay nasa panig ng mga buyers. Ang pattern ay kumpleto na halos at ang market ay nakatitig sa bawat galaw ni XRP. Ang tanong na lang, handa ka na ba sa posibleng $2.20 next week? O titingin ka na lang ulit sa gilid habang humaharurot ang iba? At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.